Nasa linya natin, Weng? Ang ekonomista at ating chairman po ng Economics Department ng Ateneo de Manila University, si Dr. Alvin Ang. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Alvin Ang. Welcome po, saksi sa Double B. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Double Wing, at Happy New Year po sa inyo. Happy New Year. Yun ang tanong Oo. namin ni Weng. Meron ba kami dapat na asahan sa ikatatag ng bulsa ng mga ordinaryong mamamayan? Yung projection sa ekonomiya, yan ay madaling pag-usapan ng mga nasa level ninyo, Dr. Ang. Pero para po sa aming mga ordinaryong mamamayan, meron ba kaming hahangarin pa na ikatatatag ng bulsa at pamumuhay namin ngayong 2026? Well, taon-taon naman po, ganun naman ang iniisip natin, di ba? Kinukumpara natin yung nakaraang taon, kumusta ba ang kalagayan ng pamilya natin, ang kita natin. Tapos siyempre nag-expect tayo na mas maganda yung darating. Ano po? Well, sa atin naman pong pagtansya, nakikita naman po natin na yung nangyayaring sa atin, investigasyon sa korupsyon, nagkaroon yan ng epekto sa overall. Unang-una, malaki po ang ambag ng paggamit ng pamahalaan ng pondo sa ekonomiya at naka-epekto agad yan. Nakita natin, no? Third quarter, fourth quarter, malamang bumagal po yung ekonomiya. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay mahirap ang kita o hindi walang mga negosyo nakikita. Patuloy naman po ang paglago ng ekonomiya, hindi lang kasing bilis ng mga nakaraang taon na may ambag yung pamahalaan na sa infrastruktura, for example. Ang challenge lang kasi dito sa atin ngayon ay yung kumpiyansa, no? So kahit naman sa ang bansa, kung wala kang kumpiyansa, takot kang magnegosyo. So o takot kang magdagdag ng kapital. So kung magme-maintain lang, ibig sabihin nun, yun din lang ang aasahan mo. Kung ano yung last year, ganun din yung takbo ng kita sa taon na ito. Pero kung magbago yung kumpiyansa, let's say nakita ng mga tao, ng mga negosyante, kailangan natin ito, may pagkakataon pa naman. Hindi naman ito ang real economy. Ibig sabihin may pangangailangan ng mga tao, may pangangailangan ng mga negosyo. Kung tayo mag-e-expand, patuloy lang, no? So magdadagdag pa. So kung gano'n natin titignan, hindi natin masasabi na babawasan, no? Makikita natin na ang minimum diyan kung ano yung kinalalagyan mo last year na pagkita, yun pa rin na ngayon. Yung pang minimum, no? Doc, yung nabanggit nyo na medyo hindi lang ho magiging mabilis. Ano yung nakikita nyo mga hindi bibilis? Ano yung tinutukoy yung hindi bibilis, yung mga yung sektor? taas ng presyo ng bili, hindi tataas ganon ng malalang-malala. Yung madali nating maunawaan, Dr. Ang. Opo, kasi kung titignan naman natin, yun naman pong katulad po sa presyo, no? Napakababa po ng inflation natin ng buong 2025. At maasahan natin na kung mamaintain po ng pamahalaan yan, yung ibig sabihin, mapapatuloy yung abot-kayang presyo ng mga bilihin. No? Of course, may mga bagay wala tayong control, katulad ng langis, kasi external yan, no? Nasa labas ng gagaling. Tsaka yung nature, no? So kung wag na umagal na naman yung natin sa produksyon ng agrikultura dahil sa mga bagyo, ayan, may epekto na naman yan sa ating mga pangunahing bilihin, presyo, lalo na ng pagkain. Pero sa pangkalahatan, ganun pa rin, no? Ma-maintain ng mababang presyo. Kaya lang, yun nga ang challenge kasi sa atin, tinitingnan natin yung presyo kung ano yung nakikita natin ngayon. Ang presyo kasi kinukumpara nakikita natin presyo na mini-measure ng inflation ay kinukumpara ng nakaraang taon. Yes, opo. Kaya medyo hindi madaling maintindihan sa punto na 'yon, pero mahalaga po 'yon kasi ibig sabihin kung mababa po ang presyo mas mababa pong inflation, hindi po tataas ang interest rate. No, ibig sabihin ng mga negosyante ay utang ng mas mababa at yun ay makakatulong sa kanilang pag-expand. So, kung sasabihin natin anong mga sektor
Yung sinabi ko na definite ng pagbagal, yun yung may related sa infrastruktura na pamahalaan ng gumagastos. So dapat maging So, agresibo yun doon po. ang gobyerno, Dr. Ang, kasi dahil dito sa flood control mess, 'di ba may balak ang gobyerno na una-muna hindi lahat kasing buhos katulad ng 2025 kasi nag-iingat sila doon sa mga proyekto at nagbawas din ng mga gastusin para doon sa o yung alokasyon para sa gagamiting materyales kasi tinatanggalan ng oportunidad para sa overpricing. Dapat bang Ganon? mag-hold off Oo. talaga ang gobyerno doon, magpreno o dapat mas maging agresibo nang may pag-iingat para hindi maulit ang anomalya? Well, kasi sa ngayon po, ano pa rin no? Kumbaga, inuuna muna na ayusin yung Yes. sistema nila. Opo. Kasi kahit bilisan mo at hindi naman willing yung mga private sector, let's say, sumali sa bidding. So, ganun din. Dahil nga hindi sila sigurado kung maayos yung sistema Mm. or baka prone to corruption pa rin, no? Mhm. So mahalaga rin muna, ayusin muna 'yan. In fact, hindi naman lahat 'yan kailangan pamahalaan ng gumastos dahil meron naman tayong tinatawag na public-private partnership. Partnership. So Oo. siguro ang magandang ayusin ng pamahalaan or bigyan ng prioridad habang inaayos 'tong issue sa ah, bidding and etc. sa infra, ayusin din yung daan na tinatawag na PPP, no? Yung option na yon kasi doon pwedeng ang private sector ang manguna doon, no? Mm. So ang government mag-identify lang pero tulungan sila. Actually, Saan? kung titingnan nyo, partner, Dr. Ang, ditong nagdaang taon, may public-private partnership. Di ba yung mga kontraktor, private yan? Di ba? Tapos gobyerno, public. O, di lalong nagkaroon ng Lumala, Dr. Ang. Oo, pero kidding aside, ha? Kidding Kasi aside. naging Diba? partnership kasi nila. Iba po yung ibig sabihin ko ng public. Yes, 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 yes. Oo, oo. Totoo lang, Kaso lang, oo. di ba, parang gano'n ang halo eh. Balikan ko lang, yung sabi ng inflation mababa itong taon, last year, no? Hindi kaya dahil, syempre, hindi na ho magtataas pa ng presyo ang mga negosyante, pag itinaas pa ho nila yun, wala nang bibili sa kanila. Dahil hirap po ang taong bayan sa kwarta o sa pera, panggastos. Hindi po gano'n nung ano nun, hindi po gano'n na hindi nila itataas. Kung kailangan po dahil mahal ang cost of ano nila, talagang magtataas. Ang ibig sabihin lang po nito, available po yung mga materials na kailangan nila sa kanilang production at kung ito man ay inaangkat natin, hindi po siya mahal sa ibang bansa. So, malaking bagay po na available at affordable. Ang Ayun lang. isa pong malaking bahagi ng gastusin ng mga kapuso natin, Dr. Ang, ay yung mga produktong agrikultural, hindi ba? Mga Pagkain. gulay, pagkain, may isda pa, may karne, may bigas pa. Pero ang sabi dati, pag nag-import, pang balanse yon, pang temper down, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin dito sa merkado natin. Pero nagiging baliktad yung sistema. Hindi na po siya nakakaapekto sa lokal na presyo sa halip pumapantay yung imported. Sa halip na, kumbaga ay mapababa yung lokal, hindi ba? Tama ba yung diskarte ng gobyerno na parang sabi ng iba, nagiging default ang importasyon? Well, kasi po ano po isa nga po yung challenge natin matagal na. Matagal na rin po namin sinasabi, siguro dekada na yung agrikultura natin talagang ano no naiwanan sa ating pangangailangan lang, no? Hindi na natin ikukumpara sa ibang bansa. Yung pangangailangan natin bilang isang bansa. Kasi hindi naman tayo lumiliit yung populasyon, ano? Dumaming tao, kahit na bumabagal ang pagdami, marami pa rin. Pero yung production output natin, productivity, maging man yan ay sa tinanim na gulay, palay, o even yung livestock, manok, karne, mga baboy, kulang po eh. So ibig sabihin kailangan alamin natin ano ba yung kailangan ng mga negosyante diyan. Ano ba yung kailangan ng mga magsasaka, ng mga namumuhunan diyan, ano. Of course, malaking challenge talaga dito ay climate change din, ano. So ibig sabihin maraming factors na hindi lang 'yan bibigyan mo ng suporta financial, no. Kailangan talagang maengganyo mo rin no yung mga investor yung nag-i-invest sa area na yan. Yun nga mayroon ding siyempre papasok na naman yan ang infrastructure, O yun nga. farm to market road, yung mga lending facilities ng pamahalaan, ano yun. So yung Ang laki po nagagastusin sa pag-import, farm to market roads next Okay year, po yun. 33 billion. pag-
Doc Ang laki po ng gagastusin sa farm to market roads sa ngayon 2026, nasa 33 billion pesos. Kasi po talagang kailangan po kasi kailangan po yung maabot mo kung nasaan yung production eh. Mm. So kung talagang walang gagastos, hindi po aabot sa sa mga nangangailangan yung produkto at yan ang nagkakaroon kaya nagmamahal. Opo. Sabi nyo kanina Kaya- parang mananatili tayo doon sa kung ano yung last year, baka mas ganito rin ngayon 2026. Ayoko maging negatibo, pero parang ibig sabihin ay tiis-tiis pa rin muna. Well, hindi yun naman natin masasabing tiis-tiis kasi hindi po, in a general sense, hindi po yan ang pangkalahatang kalagayan ng mga Pilipino. Okay? Meron sektor, siyempre meron po talaga na ganun ang kalagayan. Pero yung pong pag tinitingnan nyo, yung katulad ng sinasabi nyo, bakit ma-traffic, bakit kulang ito, yun po ay signs na may aktibidad eh. Kasi kung wala pong activity, wala pong traffic. Nakita po natin ng pandemic, Ganun po yung walang kita. Ito may kita, siguro, one way of doing it also is kailangan din meron ding konting financial responsibility yung mga tao, Kung talagang challenging at the moment, may gagawin ka, Pero sa pangkalahatan po, kung babalikan natin ang paglago ng income ng mga tao, hindi po nagiging kawawa ang mga Pilipino. On the average, yung in general na ginagawa, hindi po tamang sabihin naghihirap o Ganun. Oo. kapos, Meron po, pero Oo. hindi po on the average. So, ibig sabihin paano- nakakarami Yun pa rin po ang ang, nakakaaluan ng mga natin. Pilipino, Dr. Ang. Ano po, paulit po. Mayorya pa rin o nakararami pa rin mga Pilipino ang nakakaaluan ng buhay. Hindi naman hindi naman ibig sabihin, pero on the average, sabi sa kung i-average po natin, ano naman, okay lang. Hindi naman yung talagang hirap na hirap. Kasi kahit anong datos ang tignan natin, ang sinasabi, yung mga hirap na hirap, hindi po siya lumaki as before, like in the 90s, Opo. Lumaki dahil ng pandemya. Pero in general, umangat, Umangat ang buhay ng mga tao. Hindi lang yung gusto natin na okay Na lahat, talagang namaaluan na buhay. Oo. Yung ganon. Oo. So, ibig sabihin, yung ating kahirapan, yung level ng kahirapan, bababa to sa inyong tingin ngayong taon o sa mga susunod na 2 taon kaya? Well, Yung poverty, yung poverty nagdedepende level. kung nasaan po ang mga mahihirap, kung nasaan po silang industriya. Kasi kung magpapatuloy, nandoon sila sa tinatawag na low productivity industries, katulad nga ng agriculture, kaya nga ang daming umaalis diyan kasi mababa ang kita, Kaya kailangan mo talagang tulungan para tumaas ang kita diyan. Kasi karamihan ng mahihirap ay nasa ganung mga sektor, yung kung saan mababa ang kita. Kaya kailangan either lumipat sila, take advantage yung mga libreng kurso na binibigay ng pamahalaan sa TESDA, or even yung private sector na mga kurso, improve mo yung kakayanan mo, Kasi hindi po tayo pwedeng sabihin ang solusyon palagi natin ay bigyan natin ng ayuda. Precisely ito yung issue natin dyan sa budget Kasi nagiging yung mindset kawawa naman ako, kailangan ko ng tulong. Kailangan din merong mindset, baliktarin natin. Meron kaming tulong pero kailangan kumilos ka. Yes. Meron kaming pwedeng gawin at may gagawin ka, may ambag ka. Hindi pwedeng nag-aantay at nagsasabi kulang ako, kawawa ako. Dapat Eh, Pagka bang ganun ano? po ang mindset natin, lagi pong kawawa. Dapat po ba, Doc? Hindi po oo. Dapat po ba, Doc, ang nabaguhin yung sistema ng pagbibigay ng ayuda ng gobyerno? Para bang may, kumbaga parang cash for work? Lumaki Mga pa ganon, nga ngayon oo. Lumaki pa. Parang may... Meron po tayong mga Oo. ganun. Marami Yes. po tayong ganung programa, hindi po 'yun ang naha-highlight Yung Oo. 4Ps, yun po ang yun ang sinasabi ng 4Ps, yung sinasabi ng cash for work. Ang naprioridad po kasi natin is yung mga approach na lalapit sa politiko. In effect, dapat yun ang binigyan natin ng mas maraming pondo, yung targeted subsidies kung tawagin. Opo. So, mas Hindi dapat yung palawakin para natin lang sa yung kung cash for work. anong nagiging power yung politician. Ang Yes, problema, yung totoo cash yan. for work na tinutukoy mo, partner, ito yung mga tupad-tupad. Di ba? Hindi naman maayos na ipapatupad. Picture-picture lang. Picture lang, nakikita natin yung mga nagwawalis-walis. Tapos may bayad na agad, di ba? Totoo yan. Oo. Oo. Kasi nga po, hindi po properly targeted. Yun, Targeting po ang tama.
ang kailangang ano doon. Oo. Oo. Matatarget So din. parang Oo. Sa inyo bang support dapat. Doc, sa inyong palagay, kasi gusto natin mawala na doon sa level na tayo'y third world o developing Nako, country ba? Tama? Oo. Middle income earner na raw tayo dapat, Doc. Okay, Yun ang target nga ni Presidente, di ba? kailan ba tayo ganyan? Yung O at least, upper income, di ba? yeah, at least feeling mayaman na tayong mga Pilipino. Diba? Well, yan naman po target lang. Hindi naman po kailangan ma-achieve yan dahil na-achieve na ng ibang bansa. Ang Opo. mahalaga is masagot muna natin yung mga pangangailangan natin. Mm-mm. So, kung nasasagot natin yung mga pangailangan, naayos natin, let's say, itong systemic corruption, magkaroon tayo ng maayos na sistema para hindi na to umulit, no? At yung basic requirements na upang magkaroon ka ng isang maayos na mamamayan ay napagbibigyan, natutupad, yan. Okay po tayo doon, na yun po ang priority. Pero Kung maka-achieve agad tayo ng middle income, maganda. Kung hindi, basta yun muna, pundasyon Pangarap muna, bago oo. yung mga palamuti. Oo. Buti nabanggit nyo yung pangangailangan ng bawat Pilipino. Kung ang isang individual ngayon na nakikinig sa atin na hirap ngayon pumasok sa trabaho, pero hirap siya sa kita. Ang kanyang kinikita hindi sapat para pambili ng gatas o pangangailangan ng pamilya. Tapos hirap din yung iba na makahanap ng trabaho. Yan ba pwedeng isisi natin sa gobyerno o sa sarili dahil kulang ka sa sikap siguro or kulang sa edukasyon? Saan natin pwedeng isisi ho yan? Huwag po tayong magsisi kasi wala po tayong masisisi dyan dahil ganun. lahat po ay may kakulangan. Oo. Kasi kung programa ng pamahalaan, marami pong programa ng pamahalaan tungkol dyan. Ang problema, i-inform ba yung mga tao? Hindi na i-communicate properly. So, kaya yung tao hindi alam. For example, ang daming maghahanap ka ng trabaho, ang daming may batas na libre muna yung mga ano mo, Requirements. requirements Oo. first time mo, di ba? Mm. Alam ba ng lahat yan? Hindi. Pagkatapos yung maghahanap ng trabaho, ang dami pong online na nagsasabi, magaling po tayo. Tayong pinakamagaling gumamit na social media, ba't hindi natin mahanap kung nasaan yung trabaho? Ibig sabihin, mali po yung prioridad, no? So meron ding kakulangan yung tao, may kakulangan din yung sistema. So rito siguro katulad ninyo, kayo po ay media, siguro tulungan niyo rin yung pamahalaan. Ano ba yung mga programa meron kayo na para na libre at para maabot yung mga tao, malaman lang yung kakulangan na pwede nila mapuntahan, O ganun din yung sa social media. Kaya ang dami nai-scam kasi ang gusto yung mabilisan. Totoo Kaya yan. ang dami pong proseso, kailangan may dadaanan, hindi po automatic. Ayun, buti na banggit nyo yan. So, ibig sabihin sistema, gobyerno talaga. Bottom line, di ba? Isa pa, yung marami ang mga walang pang-ospital. Di ba? Kulang Meron ang na pera. nga daw zero balance billing eh. Pero wag ka maghangad ng private room. Punta ka sa ward. Di ba, Doc? Yun po kasi, yung mensahe na yun, for example, bakit po yun ang mensahe mo? Ang mensahe mo dapat doon, basic, ikaw ba ay nagpapatingin ng libre? Kung yung ibig sabihin, may mga health center naman, preventive ang priority natin. Mauubos ang pera natin kung puro curative ang mindset natin. Lahat po ng tao may sakit na. Kung may sakit na, kapag gagalingin mo lahat, mauubos ang pera mo. Yeah. Paano yung mga iba? Dapat So, ang preventive. mindset, dapat binabago mo yung mindset. Oo. Preventive ang Yes. priority. Mag-check up ka, ayusin mo yung kinakain mo. Lifestyle. Ayusin ang lifestyle. Marami tayong kailangan baguhin diyan. Yeah, So parang- again, information 'yan, communication. Oo. Hindi po 'yan kakulangan sa programa, sa informasyon. Tsaka rin siguro sa disiplina ng bawat individual, Doc. Di ba? Yes. Kasi nga, yun ang nakikita sa social media. Oo. Ginagaya lang. Alright, Parang sige. nitong nagdaang pagsalubong sa bagong taon, di ba? Sinabi mo na Ang wag mindset. magpaputok, nagpaputok pa rin. Doc, thank you ha. Alam mo, Go ahead po. Lang ako, panghuling dagdag ko lang. Please, opo. Siguro, may ambag tayong lahat dito sa challenge sa corruption, for example. Hindi natin masasagot yan overnight. Pero meron tayong napakasimpleng ambag. Tayo mga Pilipino, katulad sabi niya sa paputok, hindi sumusunod, harap-harapan, sinasabihan, hindi sumusunod. Dapat tayo rin magtanong sa sarili natin, no? Ako ba ay ginhawa o ako ba ay abala? Yan. No? Yung ganong mindset. Oo. Dapat ganon.
Yun yung sigurong malaking ambag natin sa ikabubuti ng bayan natin. Ano man ang kalagayan. So ngayon, bagong taon, sana magbago nga tayo, sabi nga nung kanta. No? Oo, Bagong eh. taon, magbagong So, buhay. ibig sabihin, bago ka tumingin Huwag sa akong iba, maging abala, maging tingin ka ginhawa muna, sa iba. sarili Oo. muna. Oo. Ikaw ba ay, ano yan, Doc? Ikaw ba ay, Kwan? Ikaw ba ay ginhawa? Ginhawa? O ikaw ay abala? Abala, yan. Oo. Applicable yan sa lahat. Politiko man o hindi Sa ka lahat politiko. po. ha? Lahat. Oo. Ikaw ba ay abala o ikaw Oo. ba ay, ha? Abala Ginhawa. o ginhawa. Ginhawa. Ganda Doc, yun. thank you. Good Okay. morning. Opo. Salamat. Opo, Ingat po. magandang umaga po at Happy New Year. Happy New Year po ulit sa inyo. Yan. Si Dr. God bless Alvin. po. God bless po. sir. Si Dr. Alvin Ang, ekonomista, dating chairman ng Economics Department ng Ateneo de Manila University.